Kumusta ka OFW? Tanungin kita. Sa mga relatives at kaibigan mo, kailan ka huling kinamusta na walang kasunod na hingi? Kailan ka huling nakatanggap ng mensahe na, kumusta ka dyan? Na hindi na uwi sa utang, pakiusap o pasalubong? Kung OFW ka, alam mo ang pakiramdam. Kapag may padala, marami kang kaibigan. Kapag wala, parang hindi ka nakilala. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano harapin at malampasan ang tinatawag nating musta pautang. Bilang OFW, automatic sa isip ng marami. Marami kang pera. Hindi nila nakikita ang pagod mo. Hindi nila alam ang lungkot ng gabi na mag-isa ka, lalo na pag may sakit ka. Hindi nila alam na may bills ka rin, may responsibilidad ka rin, may takot ka rin sa kinabukasan. Ang nakikita lang nila, nasa abroad ka, kaya okay ka. Kaya bawat mensahe ganito, kumusta dyan? May sahod ka na ba? Pasensya na ha, last na talaga ito. Pero mapapansin mo, wala silang tanong kung okay ka pa ba talaga. Masakit tanggapin pero kailangan sabihin. Hindi lahat ng kumakamusta may malasakit. Yung iba may kailangan lang at mas masakit pa. Kapag tumanggi ka, ikaw pa ang masama. Ikaw pa ang madamot. Ikaw pa ang sinasabing nakalimot sa pinanggalingan. At kapag tuluyan ka ng tumigil sa pagbibigay, parang hindi ka na nila kilala. Pakinggan mo itong mabuti, ka-OFW. Hindi mo responsibilidad ang buhay ng lahat. Hindi ka ATM. Hindi ka obligadong magbigay palagi. Hindi sukatan ng kabutihan ang halaga ng padala. Kung patuloy kang nagbibigay dahil sa hiya, ikaw ang nauubos. Paano mo haharapin ang musta pautang? Una, matutong magtakda ng limitasyon. Hindi masama magsabi ng pasensya na, may pinaglalaanan ako ngayon. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang buong buhay mo. Ikalawa, unahin ang sarili at ang kinabukasan mo. Tanungin mo ang sarili mo. Kapag nagkasakit ka, sino ang tutulong sa'yo? Kapag nawalan ka ng trabaho, sino ang sasalo sa'yo? Kung wala silang sagot, ikaw lang ang sandigan mo. Ikatlo, hindi lahat kailangang ipakita sa social media. Isang post mo lang na masaya ka, iisipin nila marami kang pera. Minsan, ang tahimik na pamumuhay ang pinakamalakas na proteksyon. Ikaapat, tanggapin na may mawawala. Oo, may kaibigang mawawala. May kamag-anak na lalayo. Pero tandaan mo, ang mga nawawala, kadalasan sila yung hindi totoo. Ang tunay na pagtulong ay hindi sa pilitan, hindi palagian, at hindi kapalit ng respeto. Kung tumulong ka, dahil gusto mo. Kung tumanggi ka, karapatan mo. Ka-OFW, hindi ka masamang tao kapag pinili mo ang sarili mo. Hindi ka madamot. Nagmamahal ka lang sa tamang paraan. Sa huli, yung mga taong mananatili kahit wala kang padala, sila ang tunay. At kung wala man, okay lang. Mas mahalaga na hindi ka mawawalan sa sarili mo. Kung OFW ka at nakarelate ka, i-comment mo, hindi ako ATM. Too risky to share ba? Pero i-share mo pa rin ito sa kapwa OFW na tahimik na napapagod. Hindi ka nag-iisa. Mag-subscribe para sa mga content tungkol sa OFW life, pag-iipon, negosyo, at pag-uwi na may dignidad.